Naghanap ako ng pwedeng maupuan sa park. Yung malayo sa Rose Garden. Yung walang makakakita sa akin. Pero mukha yatang minamalas talaga ako. Wala akong mahanap. Yung natitirang bakante na nakita ko, yung malapit pa sa may trash bin. Tapos medyo open pa. Makikita ako ng mga tao na nag-e-emote ako. At hindi ko na din mapigilan ng luha ko dahil sa kahiyan, kainisan at problema. Yumuko na lang ako at tahimik na humikbi. Tiningnan ko ang paligid. Maraming magjowa ang naglalakad-lakad. Magkahawak kamay. Masayang nag-uusap. Naghahalikan. Naglalambingan. Bigla na naman akong inatake ng kalungkutan dahil nandito ako. May problema at nag-iisa. Walang makausap, walang karamay. At bigla, napalakas ng kaunti ang paghikbi ko. At mukha namang may mga nakakarinig sa akin dahil may mga naririnig akong bulungan. Huy, umiiyak si kuya. Kawawa naman. Siguro broken hearted yan. Sayang, ang gwapo pa naman. Sino kaya ang nanakit sa kanya? Nabasted siguro ng nililigawan. Yan ang mga naririnig ko. Pero wala na akong pakialam. Bahala na. Niyakap ko na lang mahigpit ang sarili ko dahil sa lamig. At napaisip ako. May mga tao pa rin pala na may pakialam sa iba. Kahit nasa city ito. And supposedly, walang pakialamanan. Nagpatuloy lang ako sa tahimik na pag-iyak. Nang biglang may makita akong panyo na inaalok sa harapan ko. Nag-aalangan akong tanggapin kasi hindi ako sanay. Hindi ko rin matingala ang taong nagbibigay sa akin kasi nahihiya akong ipakita na umiiyak ako. Hindi ko rin mapansin ng features niya dahil malabo talaga ang paningin ko dahil sa luhang namamalisbis mula sa aking mga mata. Mas idinukdok niya ang panyo sa harap ko. Na parang ipinipilit niya sa akin yon. Ayaw ko talaga sanang tanggapin pero ang bango ng panyo. Sobrang bango na talagang parang gumaan ang pakiramdam ko sa amoy. Pakiramdam ko, inaalo ako. Dahil nahihiya naman akong tumanggi. Tinanggap ko na at pinunasan ang mga mata ko. Nang medyo mas malinaw na ang paningin ko, napansin ko ang pamilyar na pares ng Converse shoes. Ikaw na naman? Paano mo ako nahanap? Makulit ka rin talaga, no? Ang nasabi ko na lang. Sandali. Relax lang bro. Puro puti kasi ang suot mo kaya madali kitang nakita at nahanap. At saka wala akong planong masama sa'yo. Naawa lang ako sa'yo. Mukha kasing may problema ka eh. Ang sagot niya. Hindi ako makasagot. Mukhang concern lang naman pala ang tao. Sinungitan ko pa. Tinitigan ko siya. Gwapo si kuya. Matangkad. Mukhang batak ang katawan. Ang mga mata, maliliit pero hindi naman singkit. Sa katunayan, mukhang inaantok na yawan. Pero parang nakangiti palagi. Makakapal ang kilay. May nunal sa kaliwang pisngi.
at mukhang bagong ahit ang balbas at sadyang iniwan ang goatee niya. Moreno, maninipis sa nabi na medyo nangingitim. Naninigarilyo ka siguro, kuya. Ang sabi ko. Maya-maya bigla siyang umiti. Ang ngiti na biglang nagpatigil ng buong mundo ko. Mapuputi at pantay-pantay ang mga ngipin niya. Mapulang gilagid. Sa madaling salita, gwapo nga talaga si kuya. Oh, napatigil ka na dyan. May problema ba? Ang sabi niya. At sa lalo niya pang pangngiti, napansin ko na may biloy din pala siya sa kaliwang pisngi. Medyo malalim. Wala naman. Oh, heto na ang panyo mo. Salamat. Ang sabi ko at napayuko ako. Pero hindi pa rin siya umaalis kaya tiningala ko siya ulit. Nakangiti pa rin siya. At sobrang naiinis ako kasi ang cute niya. Pwede bang makiupo? Kanina pa kasi ako nakatayo dito eh. Nangangawit na ako. Ang sabi nito. Bigla akong nahiya sa sarili ko. Dahil sa problema ko, hindi ko na siya inalok na umupo. Pero medyo hindi pa rin kasi ako nagtitiwala eh. Sige, maupo ka. Sorry, hindi ko naisip yun. Ang sabi ko. Okay lang. Ako nga pala si Kenneth. Ikaw? Ang tanong nito. At tinabot niya ang kamay niya sa akin. Sa una, ayokong tanggapin ang kamay niya. Pero pumayag na ako para hindi siya mapahiya. Iyan. Ang sabi ko at tinabot ko ang kamay niya. Nice meeting you. Ang sagot nito. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko at hinawakan niya ng mas matagal pa ang kamay ko. Yeah, it was nice meeting you. Now can I have my hand back? Ang sagot ko. Ay, oo nga pala, sorry. Ang sarap kasing hawakan ng kamay mo. Ang lambot eh. Ang sabi nito at tumawa. Nambola ka pa? Ang sagot ko. Tumawa lang siya. Ang sarap pakinggan ng boses. Malalim. Buo. Parang musika sa aking pandinig. Nanunood sa bawat himay-himay ng diwa ko. Maya-maya'y tinanggal niya yung hood niya. At yung bonnet na suot niya. Si Amy Calvo pala siya. Hindi pa siya nakontento. Tinanggal niya ng buo ang jacket niya. Mukhang nainitan. Pagtanggal niya ng jacket niya, humampas sa mukha ko ang singaw ng katawan niya. Pumuputok ang mga braso niya at ang dibdib sa suot niyang binek na shirts. Amoy pawis. Lalaking lalaki ang amoy. Medyo nahilo ako dahil hindi ako sanay sa amoy. Pagkatapos nun, nilingon niya ulit ako at nginitian. Oh, natigilan ka na naman dyan bro. Ang sabi niya sa akin nang nakangiti. Nagulat lang ako sa hampas ng singaw ng katawan mo sa akin. Ang sabi ko.
You mean, may body odor ako? Ang sagot nito, hindi naman. Amoy pabango siya. Pero yung pabango na hindi ko gusto. Ang sagot ko, ganun ba? Sorry. Pero okay lang. May karapatan kang husgahan ng amoy ko. Ano ang pabango mo? Ang tanong niya. Hindi ako nakapabango ngayon. Walang time mag-ayos. Ang sagot ko. Ikaw pa ang hindi nakapabango niyan? Yabang ah. At ikaw pa ang hindi nakaayos niyan. Ang gwapo-gwapo mo nga eh. Ang sabi nito. Hindi ko alam pero pakiramdam ko namula ako dahil sa sinabi niya. At naiinis na naman ako. Sorry talaga. Medyo problemado lang kasi talaga ako. Ang sabi ko. Okay lang. So, ikwento mo na. Tungkol saan ba? Love life? Binasted ka ba ng nililigawan mo? Binaring ng girlfriend mo? Ang sunod-sunod niyang tanong. Alam mo yung pakiramdam na binigay mo na lahat sa puso mo, katawan mo, kaluluwa. Tapos sa huli, wala naman pala. Wala kang mapapala. Minahal ko siya. Sobrang minahal. Isinantabi ko ang lahat para sa kanya. Tapos hindi niya pala marereciprocate ang nararamdaman ko. Ibinigay ko ang lahat. Lahat ng hanap niya. Ibinigay ko. Pera. Wala ako nun pero sige. Ginawan ko ng paraan. Okay lang din para masaya lang siya. Siya ang nakauna sa akin. Tapos ginanito niya ako. Ang dagdag ko pa. Sorry, sana hindi ko na lang pala tinanong sa'yo. Mukhang masakit talaga yan. Okay lang yan. Maraming babae sa mundo. Hindi siya ang natatangi. At hindi naman ikaw ang nawalan eh. Siya. Tingnan mo nga ang pinakawalan niya. Ang sabi nito tapos ngumiti siya. Hindi babae. Sa lalaki ko nawala ang lahat. Ang sagot ko. Bigla siyang napanganga at napatilat talaga siya ng mata. Mukhang nabigla siya. Sa anong dahilan, hindi ko alam. Ibig mo sabihin, bakla ka? Ang tanong niya na talagang manghang-mangha. Oo. Bakit? Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon? Ang hina ng pakiramdam mo ah. Pero kung na-awkward dyan ka na, okay lang kung iiwan mo na ako. Ang patutsada ko. Wala lang. Natatawa lang talaga ako. Sa ayos mo. Sa kagwapuhan mong yan. Bakla ka? Seryoso ka ba? Sayang naman. Sayang ang lahi mo. Lalaki din pala ang hanap mo. At hindi naman ako nawiwerduhan. Okay lang. Marami din naman akong kakilala at kaibigan na bakla. Kaya okay lang. Ang sabi nito. Ganyan talaga eh. Wala akong magagawa. At hindi nga ako gwapo. Ang sagot ko. Oo na, sige na. Maganda na lang. Pero kapag naging babae ka,
Maganda ka rin siguro. Sexy mo eh. Sabay kindat niya. So, ano ang pakiramdam ng may, alam mo na, yung nagkikipag-ano sa kapwa lalaki? Masarap ba? Masakit ba? Gwapo din ba siya? Ang tanong niya. Natahimik lang ako.